kanilang costs. Ang ating mga magsasaka, hirap na rin. Oil din yung ginagamit po nila para sa kanilang mga traktora. Marami na pong jeep at bus ang humintong magpasada. Nakakapagtaka lang. Tinanay yung mga Isa airplane pa lang lagi ng pa ako gera, ang suspended tumaas agad ang ang presyo ng ipang-cancel ang puno, biyahe. isa sa pinakamataas sa Asya. Bakit ang taas ang mahal ng gasolina ng Pilipinas? Una po, kasi karamihan po nito imported yung ating mga langis. Pangalawa po, dahil nga po deregulated ang ating oil industry, the private oil companies can dictate at will kung ano po yung gusto nilang oil prices. Malaki po yung kanilang profit margin dyan. And then pangatlo, yun na rin po, wala pong regulations ang gobyerno. At pang-apat, wala rin po tayong subsidies during ordinary times. Isa pang sinasabi ng mga opinion makers na late din yung pag-suspend sa excise tax. It could have helped consumers kung maaga pa lang yung excise tax na yun para hindi masyadong masakit sa bulsa yung presyo. Piluya kaya ito nakuyapan siya no, kaya wa siya kaon, wa pa inom og tubig. Pesos per liter. At mapapababa niya ang presyo ng gasolina by up to 10 pesos per liter. Kung maaga sana yun, noong mga 100, wala pa sa 100 yung presyo ng diesel, mas nakatulong sana. Pero ngayon, tumataas na yung presyo ng diesel by 17. Mga ganun na. Parang hindi mo na maramdaman yung excise tax na nasuspend, di ba? Tama po kayo doon. Ang kailangan po talaga natin ng next step, kailangan po natin ng price controls, ng price freeze mula po sa gobyerno. What do you think was the government trying to project? Bakit mo parang late sila? Ayaw na magpalit yung business community at yung taong bayan. So siguro iniisip nila, matatapos din itong crisis na to in a short while. Pero hindi nga po ganun yung nangyari. Hindi nga nagpanik, naghirap naman. Hindi ko kaya failure in reading the situation in the Middle East. Pero kasama po yun sa reasoning kung bakit delayed sila nag-declare. Pero at the same time, dapat hindi lang yung reading ng Middle East, pero dapat din tinitignan nila ano bang epekto ng krisis na to sa taong bayan. On the ground, On the ground. dapat yun ang Opo. yun ang tinignan nila Opo. agad dapat. Hindi lang mga sasakyan sa kalsada, ang mga pasahero ang apektado ngayon ng krisis, pati na ang mga aeroplano. Grabe ang pasahero sa Manila. Ang mga airline companies Sila kasakyan? iiklian na rin daw ang kanilang operating hours. Gayon din ang mga opisina ng gobyerno na nagpapatupad na ng 4 na araw na lang na pasok sa trabaho. Sa inilabas na impormasyon ng Department of Energy o DOE noong March 20, kulang na raw sa 2 buwan ang supply ng langis ng Pilipinas. Bagamat may bagong dating na crudo, sabi nila ang regulation ng gobyerno is 45 days yung supply. Medyo late na, we lost a lot of time there. Tama po.